So ayan guys, ang bahay ng Ninang Dusing. So sila ngayon ay nandun na sa church, no. So punta tayo dun at andito. Dito muna sila nakain. Diretso na naman sa ano ay. Oo, diretso na sila. Hindi na tayo dadaan sa ano. Ayan, tapos dire-diretso na kami sa church. Kasi andun na siya. So ayan tayo guys, punta tayo sa church. So ayan guys, dito yung church. Yan ang aking biyanan, Tatay Simis. Tuloy-tuloy lang tayo. So ito yan, ang Ninang Dusing guys. Ito yung kanilang chapel, Bagol Christian Church. Ayan mga kapatid. Guys, Mawi ba yan? Mawi. Ang may nanatili na nandito na may buhay dahil nais ng Diyos na ihandaan niya tayo dahil tayo man ay harap sa buhay na tulad ng mga nasa nangyayari. Kaya pagpalain po ang umaga nito, pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Babasahin ko yung isang sulat sa aklat ng awit buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Yung taong nilikha ko'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapat iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang mata lamang, isang saglit sa magdamag, na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na parang mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumubo, may taglay na bulaklak. Kung gabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galing para kaming nauupos. Sa simpulo ng galing mo'y lubos kaming natatakot. Aming mga kasalanan, sa harap mo'y nakakayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas, itong ilang naming buhay. Parang bulong lamang ito, na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot 70 taong singkad. Minsan namin 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin puno ng dusa't hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa maliwanag. Tunay nga po na mga talitang ito na ipinaabot sa atin sa pamamagitan ng sumulat ng aklat ng mga awit. Nagpapakita na ang buhay natin ay mayroong laging katapusan at maaaring matapos sa panahon na hindi natin inaasahan. Kaya sa umaga ito, maaaring sa buhay ni Nanay at sa pamamagitan ng gawain ito, maaaring magpaalaala ang Diyos sa bawat isa sa atin kung paano tayo magkakaroon ng isang malinaw at malalim na relasyon sa ating Panginoon upang hindi natin maranasan yung buhay na mayroong maaaring panagutan
sa harapan ng Panginoon. Kaya maganda tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po buong pusong nagpapasalamat. Dahil alam namin na ang pagkakataon ko, Panginoon, ay hindi nagkataon lamang. Kundi ito'y sadyang itinakda mo, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami dahil sa pagkakataon po ito, ay pinadala mo yung mga taong merong higit na pagpapahalaga sa buhay ng aming kapatid. Sapagkat sabi mo nga sa iyong mga salita, Panginoon, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan di sa bahay ng may handaan, sapagkat kami ay maaaring mamatay. Kasalamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dahil dito ipinakikita mo ang pagpapahalaga ng bawat isa sa buhay ng iyong inuha, Panginoon. At sa pamamagitan din po ng aming pagkakatid po ito, naway mahayag sa puso ng bawat isa sa aming Panginoon ang kahalagahan ng gawain ito, sapagkat alam namin na ikaw lamang yung may hawak at may kontrol ng buhay ng bawat isa. At sa inyo lamang namin masusumbungan yung tunay na buhay na may kagalakan. Kahit tulad ng aming binasa, ng buhay namin sa bibig hirap, pero sa puso namin ay may kagalakan dahil alam namin na ang Diyos namin pinaglilingkuran ay ang Diyos na buhay na lumikha ng buhay ng bawat isa sa amin. Kaya samahan niyo po kami sa buong oras ng aming gawain ito dahil ito yung huling sandali na mga kasama namin ang katawan ng aming kapatid. Dahil alam namin na ang gawain ito, Panginoon, ay ikaw pa rin yung aming paparangalan. Sapagkat nakatipiyak na kami na ang buhay ng aming kapatid na ito, Panginoon, ay paparangalan at patutungo doon sa iyong kinapupunan. Kasi hindi po namin ipinagkakatiwala ang buong oras ng aming pagsasama-sama ito. Muli po pagpalain mo ang bawat isa. At lahat ng ito'y aming pong binibigin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Manatili po tayo sa katayo. Aawit po tayo ng ilang Thank you.
Tunay nga po na ang Diyos natin ay dakila, ang Diyos natin ay mabuhay. Sa kabila ng ganitong sitwasyon na nararanasan natin, lalo na po sa buhay ng mga mananampalataya, ay may dahilan at may rason palagi namin na pwede natin palagi sambahin pa rin kasalamatan ng Diyos. Lagi na rin natin na ang buhay ng mga mananampalataya ay mayroon tayong katiyakan ng pag-asa sa piling ng ating Panginoon Jesucristo. So, nung nabalitaan ko po na si Nanay Lucy ay kinuha na ng Panginoon at nakita ko sa post na Ruby at ang mga apo